magpapasalamat. Papasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin nila, sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Pero sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos, anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, naku, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? I'm sorry, may dala kaming suka. Kayo, walang dalang roasted goose. Joke lang. Pero salamat Salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at winelcome nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo.
Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Joke. Sandali lang. Okay. Papunta na po ang suspension order. Sige. Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% lahat ng OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat sa inyo. Ang susunod ko po na pagpapasalamat ay sa akin pa rin, para sa inyong lahat, sa suporta ninyo sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Maraming salamat. Yung satellite offices po namin sa iba't ibang lugar ay naningkamot. Ano sabihin naningkamot? Nagsisikap. Yung satellite offices po namin ay nagsisikap na mahanap yung mga geographically isolated and disadvantaged areas at hindi lang nakatuon sa National Capital Region. Kaya salamat po sa suporta ninyo sa Office of the Vice President. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay ang mahal ko kayo. Kaya po hindi ako hindi ko maiwanan ang aking katayuan, tama ba, pwesto, posisyon, dahil sa inyong lahat.
Ang sunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan, mga kaigsuuna namo. Sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makaserbisyo o makapagtrabaho sa ating pamahalaan. Sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makasilbi sa ato ang nasod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so yan na po ang aking mga pagpapasalamat. Kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So yan, ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Ay, hindi lang senador, governor, mayor, lahat ng ating mga public officials. So yan po ang aking... Ilang oras yun, ma'am? 1 hour? 1 hour na mensahe sa inyo. Sana ay, alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Ulitin ko, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Daghang salamat, maayong udto sa inyong tanan. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte. Itaas natin ang ating mga bandila! Ang nais nila Huwag lang po tayo magkagulo. ang nadarama